So bali magandang tanghali mga ka-farm. So meron naman po tayo ditong pinabibidyohan uli na property na may sukat po na 3.4 hectares. Ito po ay TCT title. So mana na lang po ng mga anak. Ang nagbibinta po nito ay bali mga anak na lang po, no. So makikita naman po ninyo yung ating 3.3 hectares. So bago ko po pasukin ang 3.3 hectares, ako nga po pala uli si Erwin Sivera ng Art of Field Realty to. Ay muli na naman yung samahan. So palambing naman po sa mga hindi pa dyan naka-like, subscribe, pakipindot na rin po yung ating notification bell para lagi pong nakikita at napapanood ang ating mga ina-upload na mga murang property. So tara po, samahan nyo ako sa loob ng property. So bali, iikutin po natin ang 3.4 hectares. May halagang 900,000 po. Ito po ay sa bayan lang ng Lopez. So sa ngayon po ay hindi po accessible dito ang ating 4 wheels. So naglakad lang po tayo dito ng 10 minuto. Nalakad po papasok dito sa ating property na pinabibinta po sa atin. Pero inyong mapapansin po, may source tayo dito ng tubig. Nandiyan po ang sapa sa may pinanggalingan ko na yan. So nalampasan ko lang, hindi ko napakita. So dito na po ako nagumpisa sa may kagitnaan po at sobrang init po ng panahon ko. Yung mapapansin po sa ating screen talagang nagbabaga-baga po yung init. Yan, dito na po yung ating mga sinasakupang mga produkto ng niyog. So napakarami naman po nitong produkto ng niyog. Din may mga fruit bearing saging na saba. So samahan niyo po ako sa pag-ikot. Yung mga gusto po pala nitong mag-inquire, makikita po ninyo yung aming contact number sa taas po ng ating screen, ang WhatsApp in Viber po. At ang full details naman po ay nasa description na lang ng ating baba ng video ilalagay. So bali dito po yung pinakang property niya. Samahan niyo po ako sa pagpasok dito. So ikutin ko na po, papakita ko po sa inyo yung pinakang reality po niya na napakarami po talagang nilalamang produkto ng niyog. So ito po ay nakaka dalawang tinulada. So 2,000 kilo. Yan, ito na po yung pinakang reality niya. So hindi naman po siya flat na flat. So banayad lang po. Actually ito ay anhayan kung tawagin po dito sa Quezon. Yan. Yang inyo na po mapapansin yung pinaka-reality po ng lupa niya. So napakaganda po nitong gawing farm ng manukan, bakahan. So napakaganda po nito. Pasok na pasok po ito sa mga retirement na ganito po ng hanap na hindi po masisilan sa property po. So bali ito may lakad na 10 minuto. Bawal po ito sa mga buyer po natin na may edad na mag-i-invest. Kasi ito po ay talagang malayo-layo ang lalakarin natin sa ngayon. Pero kung papagawa naman po at re-requestan natin ng right of way, so pwede po natin itong requestan ng right of way. Papasok po dito sa property. Diniretso lang po natin to. Ito po maraming produkto ng niyog na ito. Hanggang doon po sa may taas na yon. So sinasakupan po ng 3.4 hectares yan. Yan po yung property na nadadalhan po natin. So doon naman po sa may area doon sa may kabila na yon, makapansin po natin may boundary naman po yun doon. Pero napakaganda po nito. At napakaganda po naman ang pisto ng pinakang reality po ng pagkalupa niya. So dito po ay pwede natin itong gawing farm ng manukan, bakahan. Dahil dito po sa karating nito ay mayroon po mga bakahan dyan. Bali hindi ko lang po siya mapuntahan ngayon gawa no. Lilibang pa po tayo dyan sa kabila na may kahuyan na yan. Nadyan naman po yung farm ng bakahan. Then napakaganda po ng spot ng view dito. Then may overlooking po yan. Kung mapapansin po yan, mayroon tayong overlooking part dito. Nakitang kita po natin yung kagandahan po na pisto ng lupa. Balitan na po natin dito yung pinakang part po ng overlooking. Yan o, yung mapapansin po, napakaganda ng view. At kitang kita po natin yung part ng overlooking. Yan o. Dala pa po yan, pababa na yan. Then napakarami naman po produkto ng niyog niyan. So hanggang doon po sa may baba, sa may sapa. Then paikot na yan. Ito po yung sinasabi ko sa inyo naman ng overlooking na napakagandang spot dito sa property nating pinabibinta na ito. Yan. Iniut ko na po sa inyong screen yung ating pong 3.4 hectares na pinabibinta po sa atin. So sa mga buyer po na gusto po mag-abil nito, i-abil nyo na po habang mura pa ang property. Ito po talaga ay lilinisin lang natin. So napakaganda na po hanggang doon sa may taas na yun. May part ng taas na yun. Nasasakupan po siya ng 3.4 hectares. Yan. So bali po, tara. Ikutin pa po natin hanggang sa ating kayang marating. So talagang napakainit po ng panahon ngayon. So inabot na po tayo ng tanghali. Gawa ng may meron pa po tayong pinabidyohang isang property. So bali i-upload na lang din po natin yan sa ating YouTube para inyo pong mapanood. So yan po
Marami po naman dito hardwood na sinasakupan dito sa area ng property natin. So take note po uli, ito po ay nito na sila sa presyo na yan, kasi yan po ay talaga napakababa na po ng presyo na binigay sa atin. Yan. Panalo po tayo sa ganda ng view. Bari napaka-relaxing view po nitong property na 3.4 hectares. Nagkakahalaga lang po ng 900k. Panalo po tayo dito. Sa mga buyer po namin dyan na medyo masilan po, so paki-skip na lang po yung ating video na to. Kasi ito po ay may lakad po ng 10 minuto. So sa mga magre-request naman po ng right of way, so tutulungan po namin kayo para makakuha po dito ng right of way, at mismong seller po ang ating kakausapin. Sila po ang may kilala sa mga dadaanan po na property. Papasok dito sa kanilang pinabibintang 3.4 hectares. Yan, bali ito po sinasabi ko sa sapa ng sakop po ng ating property. Hinalan po talagang tubig ngayon. So pero ito hindi po nagkakati. Ayan, yung mapapansin po. Oh. Tahon po ng April, so patungo na naman tayo sa tag-ulan, pero mapapansin po natin na may source pa rin po tayo ng tubig. Kung nyo mapapansin po, may mga tubig pa po. Ito po yung pinakang bukal daw po sa area ng property na to. So nadadalhan po ng ating property yan. So umaagos pa naman po yung pinakang tubig yan. Kung nyo mapapansin po, kahit siya taginit na taginit, so meron pa naman po tayong source ng tubig. Ito po yung sapa. Mapapansin po, sapa siya. Pababa na po ako doon sa pinakang property, so palabas na po ako. Ito po yung pinakang source of water ng ating pong property. Mapapansin po, talagang meron po tayong source ng tubig kahit po panahon ng tag-init. Bali, palabas na po ako ng property, then makikita po natin itong pinakang hardwood na ito. Po na itong nilalamang produkto ng Neo Gen po. Napaka-productive naman po ng 3.4 hectares. So dito po yung may part na slope sa area na to. Akin na po siyang iniikot nung mapakita ko po sa inyo yung pinakang reality po nung 3.4 hectares. At mapasayli po rin po sa inyo yung pinakang source po ng tubig na sapa. So kanina po hindi ko ito binaba, pero mas ginusto ko na pong babain para mapakita ko po sa inyo pinakang source po ng ating pagkukunan ng source ng tubig. So napakalakas naman po dito ang cellphone signal. Gagandahan po nito, napakarami po niyang produkto pa ng niyog. So ito, may pagbabawian po tayo sa property na to kasi meron pa siyang produkto ng mga niyog na paghuhugutan natin. So may income pa rin po naman tayo every 1 month. Kung gusto po natin na every 1 month ay ating po itong koprahin, so pwede naman po. Sa mga gusto naman po na pagandahin at padamihin po ang bunga, so every 2 months o 3 to 2 months, so pwede naman po ito. Nasa sa atin na po ito kung kailan po natin gustong ipa-harvest ang ating pong produkto ng ating mga niyog dito sa ating pinabibintang 3.4 hectares. Yan. So bali na ito po yung pinakang muhon niya sa boundary. Nakikita pa lang po natin na ito po talaga ay nirelocate at may sarili na po siyang mga muhon. So diretso naman po tayo papunta doon sa may taas na yun, yung mapapansin po, tapos dumiretso naman po tayo. Ito po yung muhon. Tuturo ko na po sa inyo, diretso po papunta naman doon. Nasa kabila naman po yung tugmang muhon ito, at din nasa may pinakantaas na po. Yun po yung pinakantaas. So hindi ko po siya napuntahan, gawa ng medyo upland po yung pagpunta doon, at nasa malaking hektarya din po ito at 3.4 hectares. So nag-start po ako sa gitna, and then pinuntahan ko itong dulong-dulo naman ng property na may boundaryhan po tayo na muna sukat. So makipapansin naman po natin na ito po yung mga nyug sa kabilang area na yan, then ito po yung mga hardwood na sinasakupan po niya. Yan. Bali hanggang dito na lang po yung aking video. Thank you for watching.